Department of Transportation minamadali na ang pagsasakatuparan ng road projects para maibsan ang mabigat na trapiko. Partikular sa Metro Manila na binansagan sa isang pag-aaral na may worst traffic in the world. Si Ryan Lesigas sa sentro ng balita. Nangunguna sa may pinakamalalang traffic sa buong mundo ang Metro Manila nitong 2023. Ito ay batay sa ginawang pagsusuri ng TomTom, isang Dutch multinational company na nagbibigay ng navigation at traffic data. Sinundan naman ito ng Lima, Peru, India, Japan at Colombia. Lumalabas na gumugugol ng 25 minuto at 30 segundo sa loob ng 10 kilometro ang mga motorista sa Metro Manila. Sabi ng ilang motorista, matindi na talaga ang traffic sa Metro Manila. Si Bobby na isang taxi driver, sinasabing malaking abala na sa kanyang pamamasada ang traffic. Kwento niya, kung dati kapwa taxi driver ang kanyang kalaban sa hanap buhay, ngayon ang usad pagong na traffic na. Kaya para kahit papano ay kumita, madaling araw na lang pumapasada para hindi na sumabay sa buhos ng mga sasakyan. Lalo na sa gasolina, mahal ang lakas ng konsumo. Yan ang aming reklamo talaga, yung traffic. Gawa nung, siyempre, imbis na makatakbo ng marami, wala, napipending ka dyan sa karsada. Mas yung kita namin bumababa. Si Joseph naman, motor ang gamit sa hanap buhay. Pero hindi rin sila absuelto sa tindi ng traffic. Sa 6 na taon daw niya sa hanap buhay, natuto na siyang makipagpatintero. May raos lang ang isang biyahe. Minsan kasi bumibiyahe ako madaling araw na eh. Minsan nagkatry ako, alas 12 pa lang bumibiyahe na ako. Para kahit pa paano merong kita. Kasi pagdating ng alas 6, pag-arastar, wala na eh. Doon na kami natatalo sa gasolina saka sa oras. Pero ang MMDA, hindi kontento sa ginawang pag-aaral ng TomTom. Gumamit lamang aniya ng GPS o Global Positioning System para sabihin na usad pagong ang mga sasakyan sa Metro Manila. Sa kabila nito, aminado naman ang MMDA na lagpas sa totoong kapasidad ang ilang kalsada sa Metro Manila. Gaya sa EDSA na may 300,000 carrying capacity lang pero nasa 400,000 ang dumadaan kada araw. Sabi naman ng DOTR, papaspasan na nila ang pagsasaayos ng mga road projects para makatulong na maibsan ang matinding traffic. Challenge din daw hindi lang sa DOTR kundi maging sa ibang ahensya ang pagiging top 1 ng Metro Manila sa traffic congestion kung kaya't marapat lang na hanapan ito ng pangmatagalang solusyon. Ryan Lesigas para sa Bayan.